And ito naman guys, nakikita natin na for some of you, sa kaperahan, maaari kayo nagkakaroon ng financial gains mga kapiksi. So, ayan o guys, parang sinasalo nyo yung mga blessings, no, sa taas. Actually, maganda yung energy nyo sa pera, which is kabaligtaran nung sa relationship nyo. Kaya nga for some of you, parang feeling ko, dito kayo bumabawi no? Kumbaga kung nahihirapan man kayo sa relationship nyo, dito naman kayo bumabawi sa kaperahan nyo. So, hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong October to November para sa Cancer, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Yung New Moon natin ngayong October guys ay sa October 2, tapos yung next na New Moon naman natin mga kapiksi ay sa November 1 guys. So, ang reading na to ay para sa period na yan. So, unahin natin tong moon message para sa inyo guys. Napakaganda. Your hard work is paying off. Ibig sabihin nito guys, sulit no? Yung mga hirap nyo kasi na maaaring yung iba sa nyo, Cancer, nakakita na kayo ng mga resulta sa inyong physical reality ng mga bagay na pinaghirapan nyo, yung mga effort nyo, yung mga hard work nyo. Mga kapiksi, nakikita nyo na yung bunga, nakikita nyo na yung resulta. For some of you, pwedeng natatamasan nyo na rin, na-enjoy nyo na rin yung bunga, fruits of your labor, ika nga guys, no? So, very, very positive yan para sa inyo guys. Attune to the moon, make a proper plan and execute it well. So, iba talaga guys yung nagagawa ng pagpaplano, no? Sabi nga ni Napoleon Hill dun sa kanyang libro na Think and Grow Rich. Burning desire plus definitive plans equals success mga kapiksi. Ibig sabihin, yung burning desire nyo, yung nag-aalab na gusto nyo sa puso nyo, pag sinabayan nyo ng maayos na plano, equals success yan, tagumpay yan mga kapiksi. So make sure na yung gusto nyo talagang pinaplano nyo mabuti, and syempre in-execute nyo din guys. Pag sinabing ine-execute, ginagawa, no? Kasi aanhin nyo yung saysay ng pagpaplano kung hindi nyo naman ginagawa, no? Drawing lang yan, di ba? Parang architect lang na nag-drawing ng plano pero hindi naman kumuha ng contractor para i-build yung building or bahay na pinlano niya. So hanggang drawing na lang, di ba? So wag ganun guys. Gusto nyo ba hanggang drawing na lang yung buhay nyo? Syempre hindi, di ba? So kailangan yung kumilos mga kapiksi. You need to be more disciplined to reach your goal. Kailangan nyo na maging disiplinado mga kapiksi para maabot nyo yung mga goals nyo and yung mga desires nyo sa buhay nyo guys. Hard work will make your dreams a reality, pero it's not just all hard work. Yung hard work guys, yung pagkilos, pagiging masipag, pagiging matyaga, one component lang siya, isa lang siya sa mga component. Dapat sinasabayan niya ng pagdadasal and positibong mental diet. Yan tatlo na yan guys, palagi ko yung tinuturo sa inyo ng paulit-ulit. Di ako magsasawa hanggang sa mag-sink in siya sa isip nyo, kasi karamihan sa inyo masipag naman, dasal ng dasal, pero nakalimutan yung positibong mental diet, no? All throughout the day, nega pa rin. All throughout the day, triggered pa rin. All throughout the day, nagrereklamo pa rin. So, kapag ka ganun, sinasayang nyo yung energy nyo, sinasayang nyo yung effort nyo, sinasayang nyo yung effort nyo sa pagdadasal and effort nyo sa pagkilos, kasi kung nega naman kayo, wala din kayo makikitang resulta. Kung ano yung pinagbubuhusan nyo ng attention nyo sa isip nyo, yun din yung mapupush out. So, walang kwenta yung pagiging masipag nyo at pagdadasal nyo kung ubod naman kayo ng nega mga kapiksi. Okay? For some of you guys, a very good omen for study or teaching, and encourage kayo na either magturo or mag-aral. Bahala kayo guys. There's no age limit mga kapiksi pagdating sa pag-aaral. Ganun din sa pagtuturo, especially guys, no, yung technology ngayon lahat online, 'di ba? So
So, napakadali mga kapiksi, may access sa resources kayo. And don't be too controlling or avoid someone who is overly controlling, mga kapiksi. Hindi naman natin makontrol, guys. Wala tayong control sa mga bagay-bagay sa mundo. Ang meron lang tayong control, guys, is yung perception natin, how we perceive things, no? Ano yung tingin natin sa mga bagay, ano yung meaning or kahulugan na nilalagay natin sa mga bagay-bagay. So, yun lang yung makokontrol natin. Kaya make sure na kung maglalagay din lang kayo ng meaning sa mga bagay, make sure na positive na, and make sure na makikinabang ka talaga, hindi yung makasira sa buhay mo, kapiksi. Okay? Alright. So, comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan natin yung ganap sa inyo, guys. Ngayong new moon season, shuffle natin to. Habang sinashuffle ko to, guys, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa lapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course, guys, meron tayong 500 pesos na discount until September 30. Kaya i-avail nyo na yan, guys. Sobrang ganda. And meron din tayong bagong course, guys, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship. Para mawala yung mga kabit na mga jowa nyo, guys. 20% discount naman yan until September 30. So, i-avail nyo na, guys. Sobrang ganda. So, this is both negative and positive. Yung sa negative energy dito, guys, na nakikita natin is sa love and relationship. For some of you, nakikita natin na meron pang love and connection sa inyong dalawa, pero meron kayong problema ng person mo na hindi pa nalulutas until now. And for some of you, parang feeling nyo na trap na kayo dito sa situation na to. Feeling ko sa iba, guys, parang this is ongoing for like many years na. Parang ilang taon na yung nakalipas, mga kapiksi, pero unresolved pa rin yung issues nyo ng iyong person. Parang hinahayaan nyo na lang, parang left hanging, ganyan. Pero nandun pa rin yung love and connection. For some of you, pwedeng nagsasama pa kayo sa isang bahay, ganyan, kung mag-asawa kayo, pero hindi na kayo masyado nag-uusap ng person mo. But at the same time, hindi rin kayo naghihiwalay, okay? So parang ganun. Parang unresolved na lang siya. Parang walang gusto mag-bring up ng topic. Pero, yun nga, hindi pa rin kayo naghihiwalay. So, nandun pa rin yung love and connection and yung hope na maayos din ang lahat sa inyo, mga kapiksi. So, and ang nagiging problema kasi dito, guys, is for some of you, nag-aantay kayo na magbago yung person mo or magbago yung sitwasyon nyo, pero hindi nyo nililet go yung mga bad memories nyo. So, yun yung number one na kailangan nyong i-let go, yung mga bad memories, kasi na-stuck kayo na-stuck yung iba sa inyo sa mga bad memories, sa mga bad circumstances ng person nyo. Although naramdaman ko na parang nandun na yung healing, probably nagkaroon na ng forgiveness, ganyan, tanggap na, but may mga episodes na naiisip nyo pa rin siguro, and yung tingin nyo sa kanya hindi pa rin nagbabago, kaya hindi pa rin nagbabago yung napupush out sa inyong physical reality, mga kapiksi. And ganun, yun nga yung gusto kong sabihin sa inyo, guys, na hanggang hindi nyo nilalet go yung nakaraan, hindi nyo na-welcome yung pagbabago, okay? Or hanggang hindi nagbabago yung tingin nyo sa person nyo, hindi rin sila magbabago. They will remain the same, mga kapiksi. So, hindi nyo dapat inaantay na magbago sila kung ang perception nyo about them is hindi nagbabago. Kung gusto nyo magbago yung person nyo, dapat magbago yung pananaw nyo sa person nyo. Nagets nyo ba, guys? Sana naiintindihan nyo. So, for example, meron kang assumption na yung person mo, mainitin ulo, walang paki sa'yo, makasarili, ganyan. Tapos, nagdadasal ka na sana magbago na siya, sana magbago siya. Pero, ganun pa rin yung paulit-ulit na perception mo sa kanya. Hindi talaga siya magbabago. Unless na sabihin mo sa sarili mo na
mahal ako ng person ko, magbabago ito para sa akin, sooner or later mabait na rin ito, sooner or later mapagmahal na rin ito, makalinga, ganyan. So ganun dapat. Naintindihan nyo ba? Only then kapag nagbago yung tingin nyo sa kanila, magbabago din yung pakikitungo nila sa inyo. So comment down below guys if naintindihan nyo. Pero ito guys, nakikita natin na magkakaroon pa ng second chance itong love and relationship na to kasi wala pang bumibitaw sa inyo guys, no? Hindi ka bumibitaw sa kanya and hindi rin siya bumibitaw sa inyo. So may pag-asa pa itong relationship na to. Pwede nyo pakinggan guys yung ating mga relationship subliminals dyan sa ating channel. Sandamakmak, no? Pampabalisa, pampamiss, pampamahal, whatever. Pwede nyo i-combo-combo, depende sa sitwasyon nyo. Basta gamitin nyo for good intentions only, okay? And ito naman guys, nakikita natin na for some of you, sa kaperahan, maaari kayo nagkakaroon ng financial gains, mga kapiksi. So, ayan guys, parang sinasalo nyo yung mga blessings, no, sa taas. Actually, maganda yung energy nyo sa pera, which is kabaligtaran nung sa relationship nyo. Kaya nga, for some of you, parang feeling ko, dito kayo bumabawi no? Kumbaga kung nahihirapan man kayo sa relationship nyo, dito naman kayo bumabawi sa kaperahan nyo. So, and nagiging maganda yung resulta nun para sa inyo. Kasi binubuhos nyo yung attention nyo dito, which is nakakatulong sa inyo para hindi nyo masyadong isipin yung mga problema nyo sa love life, no? And, yeah, pero syempre, dapat binabalansin natin. Maganda rin na okay na yung kaperahan nyo, okay pa yung love life nyo, mga kapiksi. Okay? Pero, again guys, pagdating sa pera, wala kayong kaproblema, nananagana, very successful, madali, no? Madali lang yung daloy ng pera sa inyo, mga kapiksi. So, kailangan lang dito, yung nagpapahirap talaga sa inyo guys is more on relationship, pero kailangan dito ng healing, peace of mind, and meron ditong presence ng earth signs, Capricorn, Taurus, Virgo. So for some of you, maaring may earth element yung person nyo, or pwedeng earth sign sila, mga kapiksi, or baka may earth element kayo sa inyong natal chart. Okay? So, yeah. Comment down below, guys, if feeling nyo nakaresonate kayo. Itong mga magagandang energies na to, financial gains, success sa pera, magaan na daloy ng pera, i-main nyo yan. And itong second chance in love, actually, no? Kasi nakikita natin na may second chance kayo sa pag-ibig, mga kapiksi. So, kung gusto nyo ipaglaban nyo. Kung ayaw nyo na, okay lang din. It's your life, it's your relationship. So, kayo yung masusunod, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo nakaresonate kayo. And, panoorin nyo na itong ating 2025 kapalaran. And, ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe guys. And, ito yung ating mga pampaswerte subliminals. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And, see you again next time. I love you all guys. Have a nice day. Bye-bye.